Jesus Salonga o mas kilala sa bansag na Boy Indian ang minsang gumawa ng ingay at kinatakutan sa Kamaynilaan sa unang bahagi ng dekada 80. Bawat kanto at sulok ng Maynila ang tila naging binging saksi sa kanyang angking tapang. Kaya naman madami ding mas halang ang kaluluwa sa kanya ang brutal niyang naitumba. Subalit sa mga kwento ng kanyang katapangan na nagpasalin-salin na lang sa mga labi ng mga nakaabot sa kanya ay hindi kailanman naisulat. Boy Indian, hindi siya santo pero para sa ilan siya ang naging tagapagligtas. Hindi siya demonyo pero para sa marami siya ang sumira sa kaayusan. Ito ang kanyang kwento, isang kwentong puno ng madugong tagpo at mga maaksyong sagupaan. Isang kwento ng isang anak na minsay mabuti, ngunit sa ilalim ng sistemang bulok at mapanlinlang ay piniling maging halimaw para lumaban sa mga mas halimaw pa. Sa dulo ng lahat, sino ba talaga ang tunay na masama? Handa ka na ba? Kaya't halina't sabay-sabay nating alamin sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Jesus Salonga o Boy Indian ay isang binatang maagang namulat sa realidad ng buhay. Lumaki siya sa isang pamilyang salat sa kabuhayan, kaya't mula pagkabata ay naranasan na niya ang hirap ng pamumuhay. Ayunpaman, hindi ito naging hadlang upang magsumikap siya at makaambag kahit papaano sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kahirapan, nanatiling maayos at masaya ang kanilang relasyon sapagkat likas kay Boy ang pagiging magalang, responsable at mapagmahal na anak. Alam ng kanyang mga magulang ang kanilang mga kakulangan na hindi nila lubos na naibibigay ang mga pangangailangan ng anak. Ngunit ayon nga sa kanyang ama, mapalad pa rin sila dahil si Boy ang naging anak nila. Isang anak na handang akuin ang mga responsibilidad na sanay nasa balikat nila. Isang araw, habang marangal na nangangalakal si Boy Indian, napadpad siya sa lugar kung saan may tatlong kalalakihang nagiinom. Hinarang siya ng mga ito at pinilit na humingi ng ambag dahil umano'y lahat ng dumaraan doon ay nagbibigay. Tumanggi si Boy, ngunit sa pilitang kinuha ng isa sa mga lalaki ang kanyang pera. Nagkaroon ng kaguluhan at di inaasahang naitumba ni Boy ang isa sa mga ito. Dahil sa insidente, nagbanta ng paghihiganti si Berto, kapatid ng lalaking naitumba niya. Isang gabi, pinasok ni Berto ang bahay ni Boy at binaril ang kanyang ama. Tinakot din nito ang ina at kapatid ni Boy. Banta pa na isusunod rin sila. Nang malaman ito ni Boy, agad siyang kumilos. Habang nagiinuman sina Berto at ang mga kasamahan nito, sinalakay sila ni Boy at agad niyang pinatumba ang mga ito. Hindi na nakaporma sina Berto dahil sa bilis ng aksyon ni Boy at sa pangyayari. Ang insidenteng ito ang naging mitya ng mas maraming gulo sa buhay ni Boy. Bagaman matapang at kinatatakutan ng ilan, nakuha pa rin niya ang simpatya ng ilang mamamayan. Isang araw, habang nagwawala si Tiago, isang miyembro ng mga badyaw, buong tapang na hinarap ni Boy ang lalaki. Buong tapang din niyang ibinuwis ang sarili upang protektahan ang mga tao. Mula noon, unti-unting bumango ang pangalan ni Boy sa komunidad. Ayon kay Apo na elder sa kanilang lugar, si Boy ay mabuting tao. Marunong itong makisama, lalo na sa mga taong marunong din makibagay. Wala siyang pinipiling kaibigan, bata man o matanda, may kapansanan man o wala. Kaya nitong pakisamahan, ngunit sa kabila ng mabuting imahe, nasangkot pa rin si Boy sa ilang iligal na gawain. Isang araw, habang kasama ang kanyang grupo, nilooban nila ang isang pawn shop at ninakawan ito ng pera at mga alahas. Matapos ang operasyon, mabilis silang tumakas. Tagumpay sana ang lahat, ngunit nagkaroon ng alitan sa pagitan niya at ni Kiko, isang kasamahan na hindi nabigyan ng bahagi. Dahil dito, umalis si Kiko sa samahan. Hindi naglaon, naging takbuhan si Boy ng mga taong nangangailangan.
Isang babae ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong sa pagpapalibing ng kaanak nitong pinaslang ng mga badyaw. Muli, sinalakay ni Laboy ang kampo ng mga badyaw at pinatumba ang ilan sa kanila. Nagpatuloy ang serye ng mga engkwentro hanggang sa nagharap na sa isang matinding labanan ang grupo ni Laboy at ang mga badyaw. Dahil sa likas na galing ni Boy sa pakikipaglaban, marami sa mga kalaban ang napatumba, kabilang na ang pinuno ng grupo na naging dahilan upang magplano ng paghihiganti ang natirang mga miyembro. Sa libing ng isang kasamahan ni Boy, muling nagkaharap ang dalawang grupo sa loob ng sementeryo. Ngunit umatras ang mga kalaban. Kasunod nito, pinasok ni Laboy ang isang bahay at nilimas ang mga kayamanan roon. Kinabukasan, nahuli siya at pinilit na paaminin. Mariing itinanggi ni Boy ang mga paratang. Nang tila tatapusin na ang kanyang buhay, dumating si Daniel, isang pulis na taga roon, at sinabing albor na niya si Boy sa pagdalaw ng ina, kapatid at ni Daniel sa piitan. Ibinalita ng ina na si Daniel ang tumutulong upang mapadali ang paglaya ni Boy. Ibinahagi rin ni Daniel ang sinapit ni Apo na pinaslang ng grupo ni Kitok. Minsan, dumalaw ang grupo ni Priscilla Ramirez sa kulungan para sa kanilang thesis at si Boy ang napiling kapanayamin. Nang makalaya siya, sinalubong siya ng tuwa ng kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda, patuloy ang paglaki ng grupo ni Kitok, ang sinasabing pumatay kay Apo. Dahil dito, sinugod ni Boy ang grupo ni Kitok. Marami ang napatumba at si Kitok ay pinaalis sa gulod. Pagkatapos nito, dumalaw si Boy sa bahay ni Priscilla at nagsama sila sa dagat kasama ang mga kaibigan. Dito nabuo ang damdamin nila para sa isa't isa. Ngunit mariing tinutulan ng mga magulang ni Priscilla ang relasyon nila. Galit na galit ang mga ito at ninais na ipadala sa Amerika si Priscilla upang paglayuin sila. Nalungkot si Boy sa mga pangyayari. Habang lumalala ang sitwasyon, dumarami rin ang may galit kay Boy. Lalong tumindi ang kanyang poot nang mabaril si Elena, isang batang napagkamalang saksi sa isang transaksyon sa bodega na si Christina pala ang totoong nakakita. Inilahad ni Christina ang kanyang nalalaman. Kasabay nito, sinugod ng isang grupo ang teritoryo ni Boy na naging mitya ng panibagong labanan. Gumanti si Boy sa pamamagitan ng pagsugod sa grupong pumatay kay Elena. Sa gitna ng tensyon, muling dumalo si Daniel at pinaaalalahanan si Boy na mainit na ang pangalan niya at baka magbangga ang kanilang prinsipyo. Tumugon si Boy, "Kaibigan pa rin kita. Gawin mo ang tungkulin mo. Ako naman, susundin ang prinsipyo ko." Sunod-sunod ang insidenteng kinasangkutan ni Boy. Sa isang bar, nakilala niya ang isang babaeng dancer at nagkainitan sila ng lalaking may gusto rin dito. Ilang kasamahan ni Boy ang nahuli sa isang raid, dahilan upang lumapit sa kanya ang mga pamilya ng mga ito. Gumawa ng paraan si Boy upang matulungan sila. Sa kabila ng pagiging wanted, dumalaw pa rin siya sa kanyang ina at nagpaalam. Aniya, "Hindi ako magpapahuli ng buhay." Ika-2 ng Hulyo 1985, sa gulod, balik-balik Sampaloc, nakita ni Daniel ang isang transaksyon na kinasasangkutan ni Badong. Pinilit niyang pigilan ito, ngunit nasapak siya. Tumakas ang dalawang lalaki habang si Badong ay nagtungo sa kampo ni Boy at nagbabala ukol kay Kalbo na sangkot sa insidente. Nang magtangka si Daniel na paaminin si Kalbo, sinalakay ng grupo ni Boy ang lugar. Dito, nabaril si Daniel, isang pulis. Dahil sa serye ng krimen, ipinag-utos ng mga otoridad na hulihin ang grupo ni Boy. Tumakas sila papuntang Quiapo, Nueva Ecija, isang liblib na lugar kung saan naroon ang ilang kamag-anak ni Boy. Galit na galit si Boy sa isang kasamahan at sinisi niya ang pagkamatay ni Daniel, kaya't binugbog niya ito. Ika-5 ng Hulyo 1985, natunto ng mga pulis ang kinaroroonan ni Boy. Nagkaroon ng matinding engkwentro. Hindi alam ni Boy na ang ina ni Pete, ang kasamahan niyang binugbog, ang siyang nagsumbong sa kanilang kinaroroonan. Maraming napatay, kabilang na si Boy Indian. Sa huli, ang kagustuhan ni Boy na tumulong ang siyang nagtulak sa kanya sa kasamaan. Bagaman may mga humanga at humingi ng tulong sa kanya,
hindi nito nababago ang katotohanang mali ang kanyang mga naging pamamaraan at paggawa ng inaakala niyang tama. So ngayon, alam mo na ha,